Isang Pinay OFW namatay sa bansang Kuwait nito lamang January 2, 2025 dahil sa suffocation o pagkakalanghap ng usok galing sa heating system o sinunog na uling. Patay din ang dalawa niyang kasamahan na isang Nepali at isang Sri Lankan. Ngunit ang masakit dito ay nang maiuwi ang labi o bangkay ng Pinay OFW ay maling patay na katawan ang naiuwi sa Pilipinas. Abot-abot ang hinagpis ngayon ng pamilya ng isang nasawing OFW sa Kuwait. Ang ibinigay kasi sa kanilang mga labi, hindi sa kanilang kaanak. Nakatutok si Mariz Umali. Napayakap na lang ang magkakapatid sa dumating na kabaong galing Kuwait na may pangalan ng kanilang inang si Jenny Alvarado. Ang sabi sa kanila ng amo ng OFW na ina, namatay si Jenny dahil sa suffocation sa pagsusunog ng uling. Pero nang buksan ng kabaong sa punerarya kung saan isa sa ilalim sana sa autopsy ang labi. Nung mga binuksan na yung muka, laking gulat po namin, hindi po talaga yung nanay namin. Ang labi sa kabaong ay sa katrabaho ni Jenny na Nepali. Nakasama umano niyang na-suffocate, pati ang mga kasamahang dalawang Sri Lankan. Humingi ng paumanhin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Jenny sa nangyari. As it is, I take full responsibility dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying legally the matter on whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Ang ipinagtataka pa ng pamilya ni Jenny kung suffocation ang ikinamatay ni Jenny at mga kasamahan nito, bakit daw napakaraming pasa at sugat ng Nepali na naiuwi dito. Yung mga kuko niya tinanggal. Tapos doon sa video nakatali yung kamay niya, which is mayroon siyang parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then yung leg niya po, makikita mo na ano siya, violet talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine kung sinakal ba, binugbog, or what. Tapos sa mga paa, meron din parang makikita mo yung mga sugat na bakat ng tali. Hindi po makapaniwala ako na yun po, suffocation po ang ikinamatay. Hinala ng pamilya at maging ng grupong sandigan o samahan ng mga DH sa gitnang silangan, may foul play sa pagkamatay ni Jenny at ng iba pa niyang mga kasamahan. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan na mas susing maimbestigahan ang insidente, mapanagot ang may sala at mabigyan ng hustisya ang mga naulila. We have discussed the matter with them thoroughly and explained and also assured them of getting the police reports and the autopsy results. Kasi yan ay inaantay pa natin. Bago pa man tayo makapagsuri, makapagpasya whether or not we will pursue claims in relation to Jenny's death. Nakatakdang dumating ang labi ni Jenny dito sa bansa sa Huwebes. Masakit po sa akin. Namatay siya. Nakauwi ka dun, mag-get together tayo. Tapos yun na po pala yung get together namin na hindi na namin siya makakasama na nakahiga na po siya sa kapao. Sakit sa amin. Hindi namin matanggap nga ganun ang mangyayari. Turay na aking siyang anak nga panganay. Actually guys, napakarami ng kaso o pangyayaring ganito na namatay ang mga kasambahay dahil nagsusunog sila ng uling sa loob ng kwarto. Dahil nga kapag ganitong season ay malamig talaga sa Middle East. Pero sa mga hindi nakakaalam ay toxic or nakakalason talaga ang usok galing sa uling, lalo na kapag walang ventilation or hangin na pumapasok sa kwarto na pwede nyong ikamatay.